Ang aga, hila mo kagad Si PAGCOR Chairman Alejandro Altenco. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga sa iyo. Magandang morning, Katunying, at gayon din naman sa lahat ng sumusubaybay sa iyong programa. Opo, kayo pala Ka, Jerry. Wala, alam niyo naman yung kaibigan natin, bagong kasal, alam mo na. Alam na this. Maraming walk. Maraming walk. Opo. Chairman, diretsuhin nga po natin. Yes, opo, magandang actually mabuti at naungkat pala ito sa Kongreso, no? Yung palang platform, gaming platform na kinuhang kanilang endorser o ambassador, si Ivana Alawi, na nabigay ng iPhone 17, pinagmultan nyo pala yun? Oo, Katunying, alam nyo, nung aming malaman or nakita na nagkaroon nga ng promotion or marketing effort ang isang operator na may lisensya ng PAGCOR, ngunit hindi naman nakapagpaalam sa PAGCOR o hindi nagsabi na magkakaroon sila ng programa o marketing effort, ay kaagad naming una pinahinto yung nasabing marketing efforts ng ginagawa na yun. At pangalawa ay in-impose namin or sila ay binigyan namin ng fine na nagkakahalagang 1 milyong piso. 1 million pesos. Naganap ito, opo. Naganap po ito, siguro meron ng humigit kumulang 1 buwan na. Yung po bang multa na yun, ano ang batayan nun? Hindi ba kumbaga chicken lang yun at kwan lang eka nga masyadong mumu, sabi sa mga taga Bulacan, mumu lang yung multa na yun sa kumpanya na yan? Kumbaga mumu na lang ng kinakain o whatever. Hindi naman, sapagkat kung susundan mo yung structure and regulation, mababa lang yung fine, no? O yung penalty. Pero minarapat nga namin lakihan na, may kalakip bukod doon sa 1 milyong piso ay maliwanag na kung sila ay magkakamali muli o uulitin ang kanilang ginawa, mas malaking fine at may kalakip na suspension na ng kanilang lisensya. Wika nga dapat din naman may due process, di ba? Hindi naman basta kung ano na lang ang ipapataw mo na penalty. Kaya't sa aming paniwala, yung 1 milyong piso, isa na nga sa pinakamalaking penalty for that kind of violation. Teka, ano ba yung specific? Ano po ba yung specific na violation nila, sir? Hindi sila nagpaalam, ganon? Hindi sila nakapagpaalam, hindi sila nag-apply ng approval ng kanilang gagawing promotion. So malaki na pala 'yon. Ito isa sa pinakamalaking na namultahan ninyo. Well, marami. May mga mas malalaking multa kaming ipinataw, pero dito sa unang pagkakataon na sila'y lumabag at hindi man lang bumusina. Yes. Gamitin na natin doon sa PAGCOR 1 milyong piso. Kung ang pag-uusapan natin ay fine, marami na po kaming fine. Ang totoo, isa sa pinakamalaking fine na ipataw na namin ay $10 million. $10 million? Opo. Parang 600 million, 622 million pesos. Ito po ay sa isa ding operator na nahuli naman naming hindi din sumusunod sa mga guidelines and structures ng PAGCOR. Oo. Ito pong mga binabanggit natin na minumultahan nyo, ito yung mga legit, ano? Ito yung mga legal, ito yung mga may mga lisensya. Lehitimo po ito. Lehitimo po ito. Sila po ay may lisensya. Sapagkat sila po ay may lisensya, dapat po sumusunod sila sa ating mga patakaran. Oo.
Ang huli po, pagpapatunay lamang po na hindi natutulog sa trabaho ang PAGCOR. Teka muna, kung nagpaalam po ba, papayagan nyo? Sa pagkakataon pong yun, hindi po. Dahil, si Ivana yun si Ivana Alhabi yun Bakit naman hindi nyo papayagan? Pambira naman kayo. Alam mo naman, hindi naman sapagkat si Ivana, lang pwede dyan gawin Yung nga sinasabi ko, hindi naman. Ikaw, Katojik, ang tinutukoy natin regulasyon. Regulasyon. Ibang-usapan yun Ibang-usapan yun. Ang ibig ko sabihin, meron po tayong mga iba't ibang uri ng dapat na sundin na panuntunan. May mga ito palang mga influencer kapag sila ginagamit ng mga gaming platforms nito ng mga lisensyado, may mga regulasyon pa pala yan? Yes, meron po. Masinsin pala yan? Maging sa, pinag-uusapan natin, Katonying, yung sa illegal, marami na pong kaso ang final sa ilang mga influencers ng CICC at saka ng DICT. Dahil sa unang-una, hindi nila dapat pinopromote yung walang lisensya. Kumusta po ba ngayon ng Chairman? Kumusta ba ngayon ng yung campaign ninyo against illegal? Naalala ko dati nung na-interview namin kayo before, ang ibinibida niyo nung pagpasok niyo sa PAGCOR para 7% lang ba yung legal? Opo, less than 10% po. Alak ng baka. Kumusta ngayon? Kumusta naman po ngayon? Ngayon po, tumatabla sa pangkasalukuyan. Ang paniwala po namin, alam nyo, ang datos naman ay hindi talagang masasabing perfecto dahil illegal nga. Pero kung amin pong tatansay, nasa 50-50 po sa pangkasalukuyan. 50% po ng industriya ay may lisensya or legal, 50% po ay hindi legal. Ang nakalalungkot, Katunying, ang mga illegal po ay karamihan po doon ay wala sa Pilipinas. Paano nyo tutugisin yun? Sa pakikipag-ugnayan po, and ito po yung gusto kong bagay, sa DICT, sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda, at saka yung pong CICC, sa pangunguna naman po ni ASEC Aboy Paraiso, talaga pong minomonitor ng gusto naming tatlo yan. At pagkatapos ay nag-uulat po sila naman at nagre-request sila sa NTC naman. NTC. Sila po ang merong kapangyarihang putulin yung mga websites na illegal. Ang problema lang, Katunying, binabanggit ko to nung kamakalawa lamang sa Kongreso, because of the advances of technology, talagang pag pinutol mo ngayon, mamaya-maya lang, andyan na uli. Sa loob lang ng, matatawa ka rito, sa loob lang kuminsan ng 1-2 minuto, andyan na ulit. Iba naman, iniba lang yung font, dinagdagan lang ng isang numero, nakasanayan na ng ating mga kababayan na naglalaro. Kaya, para sa kanila, hindi na nila masyadong pinapansin yun. Hindi, pero yung ating mga kababayan na, alam nyo, talaga ang mga Pilipino naman, panahon pa ng sinauna mahilig na dyan sa gaming, hindi rin lang maawat. Hindi na rin lang maawat. Sabi nga, kaya nga ina-announce namin lagi dito yung PAGCOR Guarantee website, di ba? Doon po ako pupunta Katunying. At may dinidevelop nga kaming app ngayon, sana'y matapos na namin yung magkaroon na ng PAGCOR app. Nang sa ganun, maglalaro ka, may tatangkilikin ka, ang unang hakbang mo dapat gawin ay kung ilulunsad yun, ay dapat ang gawin ay pipindutin mo lang or you go to pupunta ka doon sa PAGCOR app. Doon, pag pinindot mo na yon at nandun ka na, lahat ng paglalaroan mo ay nandun lamang ay mga may lisensya sa PAGCOR. Hindi, pero alam nyo yung mga nakikinig sa atin na uulitin ko lang,
Kami ni chairman, di naman kami nagsusugal eh. Di naman kami nagsusugal. Yung talagang hindi maawat na mga kababayan natin, gusto nyo ba na magsusugal kayo, tapos nanalo kayo, tapos kapag kukunin nyo na premyo nyo, in-scam pala kayo dahil illegal yung pinaglalaroan nyo. Di ba double whammy yun? Opo, hindi lang yun. Minsan deposit pa lamang. Normally may mga initial deposits. Alam nyo yun, hindi na ibinabalik sa inyo. Naku. Kaya talagang maraming at lalong-lalo na ngayon nung hinigpitan na at alam mo naman, balita mo naman, nabanggit ko na rin sa isang programa ninyo ng Jerry na merong talagang efforts namin para dito sa responsible gaming. Ang lahat ng may lisensya ngayon ay dadaan ang magre-rehistro sa isang napaka-strictong KYC. Hindi naman 100% perfect, pero yun ang tinatawag na know your customer. Doon lamang yung illegal sapagkat wala po silang KYC process. Yes. So yung dinireklamo po ng mga magulang ng ibang mga sektor sa ating lipunan na nagsasabing pinapayagan daw ng PAGCOR na maglaro maski mga teenager, mga below 21, doon po nang gaganap sa illegal. Kadalasan doon sa illegal. Sa illegal. Sa mga legal, at least may regulatory. Meron pong KYC, yung know your customer. Opo. Doon po, talagang halos dadaan ka sa butas ng karayom. At yun po, dalawang anggulo po yun. Nakabubuti para sa naglalaro dahil meron silang pagkakataon na tumakbo sa PAGCOR kung sila'y naargabyado at sa may lisensya po sila naglaro. Pero sa kabilang dako, ang problema naman dahil kuminsan ayaw na rin namang dumaan sa prosesong yun ng isang nagmamadali or sabik na maglaro, iba, hindi na siya doon maglalaro at doon na lang sa walang KYC. Opo. Chairman, mga ilang point na lang dahil alam niyo naman kami dito, marami kaming commercial sa DCRH. Opo, yung po bang mga artista, mga sikat na influencer, meron po bang pananagutan kapag po pumayag sila na maging ambassador o endorser ng mga gaming platform, whether legal or illegal? Well, sa ngayon po, yun ang kasalukuyang may mga ibang panukala ang ilan sa ating mga mambabatas na umaari ay wala nang influencer, wala nang popular na artista halimbawa o sinusundan, manganta o kung anumang popular na personalidad na kumaari wala na sanang maging endorser. Pero sa ngayon, yung batas na yun ay panukala pa lang. Isang panukala na nakasalang. Kaya diyan naman, ang ginagawa na lang namin talaga nagsasabi na lang kami na promedi na kung maaari wag na lang. Kung mag-i-endorso lang, wag mo namang i-endorso ng diretsahang sabihin, dito kayo maglaro. Hindi ganon. Padaplis lang. Padaplis lang. Pero ganun pa man, yung padaplis na yun, merong ilang mga nagsasabing yun lang makita yung nag-i-endorso. Maski walang nakalagay na kung ano meron na siyang mahahapat. Gusto ko po sanang sabihin, yung hindi diretsuhang sa pangasalukuyan nagsasabi, dito ka maglaro, tatama ka rito ng malaking jackpot. Wala pong gano'n. Yun po maliwanag na pinagbabawal natin. Pinagbabawal na diretsyo. Yes, yung pong diretsyong Pero yung sinasabi mong padaplis, sa akin naman, pero hindi lang lahat naman sasang-ayon sa akin, wala namang masama siguro. Pero sabi ko nga, pangkasalukuyang may mga panukala sa batas, sa Kongreso, sa Senado na pagbawalan na ang anumang uri, maski padaplis or whatever. At yan ay dinidinig ngayon, pag naging batas, di susunod tayo lahat. Opo. Last question. Sa hirap po ng buhay ngayon, kumusta po ba ang sales ng
online gaming at pati na rin yung mga lisensyadong casino dito sa Pilipinas? Tama po kayo. Medyo mahirap ang buhay sa pangkasalukuyan. Sabay-sabay ang mga kaganapan hindi dito sa atin kundi sa buong mundo na tunay na nakakaapekto. At sabi ko nga kanina, pumakalawa lamang, tinatanong din ako sa hearing ng budget ng PAGCOR sa Kongreso, ay malaki po ang binaba. Mga ilang percent po? Dalawang bagay po. Una, doon po sa mga malaki po ang epekto talaga nitong Middle East crisis. Opo. Sapagkat una, alam naman natin to, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ng gasolina, yung disposable income medyo nawala. Doon sa class, sabihin na natin, lower B hanggang sa D. So, bago siguro sila maglaro or mag-patronize ng ating mga operator na merong mga palaro, ay bibili muna ng pagkain, tutustusan muna yung gastos na kailangan nila para sa kanila at sa kanilang pamilya. So, meron talaga negative effect yan. Sa online gaming po, 40% po ang ibinagsak. Or ang binaba. 40%? 40%. Pero nito pong buwan ng July, yung buong buwan ng July, nakakita po tayo ng pag-akyat ng mga 10%. 10%. Nito pong August, trinatrack ko yung unang 2 linggo, na-maintain pa po yung umakyat. So overall sa pangkasalukuyan, meron pong 30% po ang ibinaba ng revenue ng online gaming. Online gaming. Yung yun nga pong nabanggit ko, yung mga land-based casinos, kung tawagin, meron din pong malaking pagbaba doon. Meron din, ikaw na nga nagsabing sa kahirapan ng buhay. At higit pa doon, medyo ang pagbiyahe ngayon, ang pagdating ng turista, apektado rin. Oo, dahil mga turista yung kanina, mga parokyano dyan. Ang patron po niyan, mga parokyano, mga patron, mga turista. Pero alam niyo naman, na-restrict din ang travel. Marami pong nag-aalinlangang magbiyahe dahil natatakot na baka saan sila abutan kung meron mga air closure at whatever. Yun po malaki din po ang epekto nun sa pangkasalukuyan para sa mga land-based casinos. Pero tulad po ng online, nagkaroon din ng uptick. Kumbaga medyo may pagtaas din itong Hulyo. So, papunta po tayo sa peak season ngayon ng paglalaro. Yung pagpasok ng bear months. Alam mo naman sigurong dumudungaw na si Jose Marichan. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa sa aangat o dadami yung bilang ng sa revenue ng online at land-based. O malulungkot, Chairman. Ang hirap, nagsasalawahan ako dyan. Matutuwa ako dahil may sales, dahil may mga umaasa dyan. Pero on the other hand, pag marami ang nagsusugal, nakakalungkot din. Totoo yung katunying. Minsan din kung ano yung nararamdaman mo, hindi nang nararamdaman ko. Pero sa akin, ganito na lang ang simpleng pagtingin ko sa industriya. Kung hindi natin re-regulate ito ng tama, tuloy din yan Ikaw din, ang mga illegal, lalo lamang lalakas. Totoo po yan. At pag ang nangyari yun na ang illegal ang lumakas, iilan lang ang makikinabang katong Samantalang dito sa pagkakataong ito'y ginagawa ng lahat na magagawa ng PAGCOR, ang pagre-regulate, ang pag-ayos ng iba't ibang uri ng struktura, malaki ang naitutulong ng PAGCOR sa pamahalaan. Yes, sir. Opo. Noong isang taon lamang, sa taong 2025, himigit kumulang 60 bilyong piso ang nai-remit ng PAGCOR sa pamahalaan. Yun ang naisubi nyo, 60 billion. Opo, hindi po naisubi. Ang naisubi, naitabi ko. Ito po'y buwanan, nai-remit po natin ito
sa Bureau of Treasury. Ang total, Bukod po 60 dun, billion. Opo, inabot po ng hindi kumulang 60 billion piso. Nako, at least saan ka naman kukuha na sa kahirapan ng buhay sa pangkasalukuyan. Maging ikaw ay naghahanap buhay o ikaw ay nagninegosyo. Pamahalaan, napakalaking bagay po ng 6 na bilyong piso. Opo. Mr. Chairman, maraming salamat po sa pagkakataon at muli ay ikaw na bahala kay Ivana, ha? Thank you. Salamat din, Kathleen. Thank you. Sa pagkakataon. Umasa ka kung may balita tungkol kay Ivana, ipaalam ko sa iyo. Sige po. Thank you. Magandang umaga po. Sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Si Chairman Al Tenco ng PAGCOR.